Di ba kinasuhan si Congressman Kiko Barzaga ngayon? Siya pa yung kinasuhan Ganyan sa atin eh. Pag lumalaban ka sa mga korap, sa katiwalian, ikaw yung nag-expose sa mga kawalangyaan, di ka pumapayag or sumasapi sa tradisyon at kultura ng korupsyon dito sa atin. Ikaw yung pag-iinitan, ganyan sa Pilipinas. Lalo na ngayon. Di ba? Nakita nyo, ano na pala ni Congressman Kiko Barzaga? Kinasuhan siya ngayon. Siya pa yung kinasuhan hindi ko ma-process guys eh. Hindi ko talaga maintindihan. Yan, siya pa yung kinasuhan. Imbis na supportahan siya, imbis na pakinggan yung hinaing niya, yung side niya, siya pa talaga yung kinasuhan ng gobyerno imbis or bago unahin yung mga kurap na politiko sa atin na nagnakaw ng sobrang dami, na lantara naman nagnakaw talaga, pati yung mga kurap na opisyal ng gobyerno, kahit yung mga nag-resign na o nag-retired na, siya pa talaga yung kinasuhan. After niya magsalita, after niya mag-comment, after niya, dahil di na siya conforme sa ginagawa ng administrasyon ni BBM, nagain siya ng impeachment complaint. Tapos siya pa ngayon yung nadiin, siya pa yung mali, siya pa yung masama. Sa bansa natin guys, pambihirang bansa naman to. Si Kiko Barzaga guys, si Congressman Kiko Barzaga guys, kinasuhan gobyerno natin. Alam niyo ba yun? Kinasuhan siya. Di ba may mga sinabi siya against sa pamahalaan, against sa corruption, yung mga buhayang mandarambong ng mga politiko sa atin. Tapos naghain pa siya ng impeachment complaint para kay BBM. Ngayon may kaso siya. Bansa to. Kung sino yung mga lumalaban sa katiwalian, sa mga masasamang mga tao, yun pa yung dinidiin, yun pa yung pinag-iinitan ng gobyerno. Imbis na supportahan, imbis na tulungan. Di ba? Di ba napapansin kung sino yung mga nag-voice out para labanan yung korupsyon, yung katiwalian, para i-expose yung mga kalokohan ng mga korap dito sa bansa natin. Yun ba talaga yung inuuna ng gobyerno natin? Biro nyo guys, nauna pang kasuhan si Kiko Barzaga kumpara sa mga mandarambong na lantara na nagnakaw ng trillion sa kabilyon sa atin. Na hanggang ngayon, pumupuslit sila kung saan bansa, tatago sila, masasaya pa sila ngayon, tatawanan sila kasi di sila ginagalaw. Yan yung gobyerno na meron tayo ngayon, di ba? Sobrang nakakabwisit. Guys, yung totoo lang, may freedom of speech pa ba? May freedom of expression pa ba? As in, sa gobyerno na to guys. Bawal na ba sila criticize? Bawal silang punahin? Bawal na ba tayong mag-comment sa kanila? Bawal talaga. Kakasuhan ka talaga, kakalabanin ka, didiin ka, gagawin ka na masama, i-issuean ka na kung ano-ano. Bawal ba silang punahin? But perfecto ba kayo? Perfecto ba kayo? Sa totoo lang, yung ginagawa nyo, tingin nyo okay ba yan? Ang dami na nga nagre-reklamo, ang dami nang namamatay. Yun nga yung crimes against humanity, technically. Kasi di nyo ginagawa yung trabaho nyo ng maayos, binabaliwala nyo. Ha? Perfecto ba kayo? Claire Castro, perfecto ka ba? Sa kay gobyerno yung amo mo, perfecto ba kayo? Bawal kayong punahin. Bakit? Sino ba kayo? Ha? Di ba para sa tao kayo dapat nagsiservisyo? Unahin nyo yung hinanaing ng taong bayan? Dapat masatisfied nyo kami? Dapat yung security namin, saka safety namin, inuuna nyo, hindi pa mumuliti ka. Hindi yung pagtatanggol nyo, masyado kayong defensive, inuuna nyo mga sarili nyo. Mais naman kayo. Para naman kayong Di ba kayo Pilipino? Nga, hindi ko maintindihan Bawal kayong punayin. Gano'n kayo ka-perfecto? Tingin nyo sa mga sarili nyo. Saka, kailan pa naging sobrang sensitive at defensive ang gobyerno? May ilang nakakita ng gobyerno na ganito. Sobrang sensitive. Saka insensitive. Diba? Sobrang balat sibuyas. Bawal kayo punahin. Bawal mag-comment sa inyo. Sobrang defensive nyo pa. Lahat gagawin nyo para ma-shutdown nyo yung mga kumakalaban sa inyo, mga nagsasabi sa inyo. Dapat sports lang kayo. Dapat hayaan nyo lang. O kaya prove them wrong. My goodness. Guilty. Pag may sinabi ka, kulang na lang patayin ka Diba? Imbis na kampihan ka, imbis na pakinggan ka muna. Di mo muna nila inintindi, ba't ka nagre-reklamo, ba't ka nagko-complain, diba? Shutdown ka agad sa lahat ng paraan na kaya nilang gawin. Mga tao na to demonyo yata itong mga. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na pabiktim na po sila ngayon. Pinoproject po nila yung sarili nila na ginigipit or biktima sila at sinusupil yung kanilang freedom of speech or freedom of expression. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Pagkatapos po nilang kumuda-kuda ng kung ano-ano, alam nyo, ang dami na pong DDS na aresto dahil sa mga irresponsable at maling paggamit nila ng kalayaan sa pananalita at ng social media. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nadadala. And every time na maaaresto sila or masasampahan ng kaso, ipine-present nila yung sarili nila bilang biktima or ginigipit. Yung sinasabi nito ni Kuya, hindi po freedom of expression na ginagawa ni Kiko Barzaga.
Uulitin ko, hindi po freedom of expression yung ginagawa ni Kiko Barsaga. Nag-i-incite na po siya ng sedition at rebellion. Yung po yung nakita ng ating mga otoridad at ng ating pamahalaan. Alam nyo, pati yung taong bayan nakikita yan. Wala pong masama kung gusto nyo bumatikos, magsalita ng kung anong gusto nyo sabihin sa gobyerno, kung gusto nyo bumatikos sa araw-araw, hindi naman kayo pinipigilan eh. Maraming nagsasalita dyan at bumabatikos ng hindi sinasampahan ng kaso at hindi inaaresto dahil nasa tama pa rin at nasa limit pa rin yung kanilang paggamit ng freedom of expression. On the other hand, yung ginagawa ni Kiko Barsaga, nag-uudyok po siya ng pagkakagulo. Isa-isahin ko po yung mga natatandaan ko. Kung ano-anong paratang at bintang ang ginagawa niya, sinasabi niya sa AFP at sa PCG. Pinapa-abolish pa niya ang PCG. Alam naman niya na PCG ang kailangang tumulong kapag may sakuna sa mga rescue na ginagawa sa karagatan at nagbabantay sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pinapa-abolish ni Kiko Barsaga at kung ano-anong bintang ng sinasabi niya, tiwali, corrupt, na hindi naman siya nagpapakita ng proof or hindi siya nagsasampa ng formal na kaso. Puro lamang siya akusasyon at bintang. Minamalay niya ang institusyon. No? So pinapa-abolish niya, puro bintang siya sa PCG at sa AFP at sa mga opisyalis nito. Ganun din, puro bintang siya kay PBBM, sa gobyerno, sa kung sino-sino pinagbibintangan niya. Pero up to now, nakitaan niyo ba siya nagsampa ng formal na kaso or complaint? Nagpakita ba siya sa inyo ng proof, ng matibay na ebidensya sa mga akusasyon niya? Hindi. Lumalabas lang na parang tila ginagamit niya kayo at ginagalit niya kayo para magamit pa niya kayo. Kasi palpak siya dun sa people power niya sa Forge Park. Mga kababayan, doon pa siya ng people power. Ang daming lugar sa Pilipinas. Naandoon ang mga investors, naandoon ang mga diplomats, doon pa siya gumawa ng tensyon. So anong gusto niyong gawin ng pamahalaan? Pabayaan lamang yan? Ano yan? Tutularan niya ng kung sino man. Tutularan yung ginagawa ni Barsaga kung hindi siya aaksyonan. Hindi siya pinipigilan magsalita, mga kababayan. Ulitin ko. Ang tagal na nga niyang kumukuda, ngayon na lang siya inaksyonan. Ngayon na lamang po siya, recently na lamang siya inaksyonan dahil mali na yung ginagawa niya. Pumupunta siya sa Mindanao, nakikipag-usap siya sa mga leaders doon para ihiwalay ang Mindanao. Nananawagan siya ng secession ng Visayas at Mindanao. Ginagamit niya kayo, ginagalit niya kayo. Kung sincere siya at concerned siya sa bansa, bakit gusto niya pagwatak-watakin ng Pilipinas? So, alam mo, minsan naisip ko, ano ba, ito ba pakawala ba ito ng China? Naisip ko lang naman yon, pero maaring mali ako. Kasi, bakit ko naisip yon? Gusto niya ipa-abolish ng PCG na nagbabantay ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Tapos gustong ihiwalay ang Mindanao at Visayas. Tapos, puro banat sa AFP. Iniinsulto ang AFP habang tila kino-commend or binibigyan ng papuri ang China. Yun po yung pagkakaunawa ko sa mga content niya. So sabi ko, ano ba to? Pakawala ba to ng China? Naisip ko lang naman, maaari pong mali ako. Tapos ngayon, inaksyon na kayo ng gobyerno, pabiktim kayo. Sinasabi niya, parang tila sinasabi nito ni Kuya na sinusupil yung freedom of speech, no? Yung kalayaan magsalita. Hindi totoo ang sinabi niya, mga kababayan, hindi ganun yun. Marami nagsasalita ngayon ng hindi kinakasuhan at hindi nakukulong or inaaresto dahil nasa tama ang kanilang pagsasalita. Walang mali sa pagbatikos. Pero kung kayo ay mag-i-incite na ng sedition at rebellion, nananawagan kayo sa AFP na kumalas ng suporta sa gobyerno, sa Pangulo, kung ano-anong bintang ang ginagawa mo sa Pangulo, sa gobyerno, sa kung sino-sino na wala kang proof, wala kang sinasampang kaso, nananawagan ka na ihiwalay ang Mindanao, ang Visayas, pinapa-abolish mo ang PCG, ginagalit mo ang mga tao, anong gusto mong gawin ng gobyerno? Palampasin ka lang. Kung ikaw ay nakatira sa China or sa North Korea, matagal ka nang may kinalagyan. Sa totoo lang. Kung ako nga, sanabi ko na sa inyo to, kung ako ang presidente, naku, hindi uubra sa akin yan, mga kababayan. Mabait pa nga si PBBM eh. Ngayon, inaksyonan na. Sobra na yung pagbibigay sa kanya. Inaksyonan na siya. Dahil hindi na talaga tama. Dahil kung pababayaan pa yun ng admin ni PBBM, iba ka mamaya, magkagulo na tayo dito. Ngayon, inaksyonan na kayo sa mga maling pagsasalita nyo, pag-uudyok nyo, ng gulo, pagkakawatak-watak, nagpapabiktim kayo. Kayo naman pinoproject nyo yung sarili nyo na sinusupil kayo. Grabe namang kagaguhan yan, mga kababayan. Grabing kawalanghian yan, mga kababayan, nanggagaslight pa sila. Manang-mana talaga sa pinagmanahan nila sa mga idol nila.
Gagawa ng kung ano-anong kasinungalingan, kapalpakan, illegal, unconstitutional na mga polisiya. Tapos ngayon, pag pinapanagot na, nagtatago, wala daw due process, nasan daw yung human rights. Samantalang sila noon, binaliwala. Binaboy ang check and balance, binaboy ang human rights, binaboy ang due process, hindi sumunod sa batas. Tapos ngayon, pinapanagot na sila naman ngayon ang akala mo yung mga biktima at kawawa at inapi, mga kababayan. Huwag po tayong magpadala sa ganyang paandar. Huwag tayong maniwala sa mga ganyang kadramahan. Para sila yung, alam mo yun, sandamakmak ang yaman, tapos magpapakita ng picture na kumakain na nakakamay sa karinderya. Mapagpanggap po, mga kababayan. Mapagpanggap. Yung mga idol nila, pati sila, mga supporter, nagpapanggap na. Maging matalino tayo. Hindi po biktima si Kiko Barsaga dito. Pwede naman siyang kumuda araw-araw eh. Ang tagal niyang ginawa yun. Pero kung yung mga kuda niya ay nagdudulot na ng pagkagalit at pagka-watak-watak ng Pilipinas, ng mga Pilipino, at gumagamit na siya ng kasinungalingan, intriga, akusasyong walang proof, at hindi naman siya umaaksyon ng nagsasampa ng formal na kaso hanggang salita lamang siya, dapat po siyang aksyonan. Dahil nakakapanira po siya ng kapayapaan ng bansa natin. Imagine, binabanatan mo ang AFP, kung ano-anong akusasyon mo sa PCG, wala ka naman pinakitang ebidensya sa mga Pilipino. Ang dami mong napapaniwala. Delikado yan, mga kababayan. Tingnan nyo nangyari kay Alias Rene. Kung ano-anong bintang kay Senator Risa, nagpakita ba ng proof? Lumabas ba siya? Hindi, nagtago na. Si Orly Gutesa, ano nangyari? O, ang pinaka-latest balita, magre-recant. Ganyan ba kayo? Ginugulo nyo ang mga Pilipino, ginugulo nyo ang utak ng mga Pilipino, ginugulo nyo ang Pilipinas. Puro kayo intriga, akusasyon, wala kayong patunay. At kung ano-anong ginagawa nyo na para magulo ang Pilipinas. Kung may mga reklamo kayo, lahat naman tayo may reklamo eh, sa corruption eh. Pero kung panggugulo ang solusyon nyo, ay hindi pa pwede yan. Hindi kayo papayagan ng gobyerno at hindi kayo papayagan ng maraming Pilipino. At kung gusto nyo palitan ang gobyerno or agawin ng gobyerno para maabsuelto sa mga kaso, mga poon nyo, makalaya at hindi maaresto, para kayong nasa kapangyarihan, ang pathetic nyo, matatalino ang mga Pilipino. Hindi kagaya nyo mag-isip o hindi kagaya ng mga supporter nyo. Hindi lahat ng Pilipino nagogoyo, nalilinlang o nauuto. Mag-intay kayo ng 2028, ganun lang kasimple yun. So, wag po tayong maniwala sa mga paandar ng mga ito, sa mga drama ng mga ito na sila sinusupil or si Kiko Barsaga kinasuhan. Deserve niyang makasuhan. May mga ebidensya at may mga valid reason, mga kababayan. Please lang, maging matalino tayo. Wag tayong magpadala sa mga paandar nila. Tama na po, nakakaumay na yung mga kasinungalingan, kadramahan, pabiktim. Nakakaumay na po yan. Hindi po gaganda ang Pilipinas kapag sila ang namayagpag. Kaya po nandito kami nagsasalita. So sana po makinig po kayo sa amin at maging matalas kayo, matalino at mapanuri. Salamat po sa panonood.